Good afternoon, Yusek. Sabi po ni Congressman na Erice, optics lang daw yung pagbanggit ng Pangulo kay former House Speaker Romualdez nung SONA. Utos, sunod palakpak, pagkatapos wala na raw po yun. Ang sabi pa niya, the President cannot afford to jail former Speaker Romualdez kasi hindi daw po mangyayari yung insertions for 3 years without the cooperation of the whole government. Your comment po, and kung meron po bang update ang sa palasyo ang Ombudsman doon sa sinabi ng Pangulo na will be done soon na yung filing ng multiple cases against Romualdez? Okay, unang-una, yan ba ang talagang kanyang mga sinabi? Kasi nahulog yung laptop kanina. Baka naguluhan. Kasi gulong-gulo yung isip dyan ni Congressman Erice. Parang hindi siya tumutugma sa katotohanan. Sure? Okay naman yung laptop? Okay, sige. Well, anyway, nagtataka nga ako kung bakit pa na ini-interview itong si Congressman Erice. Dahil ang kanyang mga sinasabi ay lagi may parang, I think, I don't think. Lahat ay puro sa galing lang sa kanyang isipan pero walang basihan. Walang facts. Puro theory. Alam niyo po, sa gobyerno, hindi tayo dapat nabubuhay lagi sa theory. Hindi tayo dapat lagi nabubuhay sa paninira. Nakita ko nga po ang kumbaga yung script ng kanyang pinakahuling interview dito sa One News PH. Kaya tama naman po yung binanggit nyo, Ma'am Julie, no? Bago dyan, meron siyang binanggit patungkol dito na hindi lang flood control projects ang problema, kundi pati yung pagkolekta ng basura. Ang sabi niya dito ay meron siyang alam tungkol sa mga local government na ang tawag ay collect all. Kung saan pinaparatangan niya yung mga opisyal ng local government ay corrupt. So kung siya may alam naman dito, at isa siya sa public servant, at siya ay isa sa maingay na nagtutuligsa, gumawa na ba siya ng aksyon patungkol dito sa mga di umano mga local government units na nagkakaroon ng korupsyon patungkol sa pangongolekta ng basura? Pakitanong niyo po sa kanya yan. Pangalawa, ang sinabi niya dito, again, sabi niya, kasi I don't think that the President can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. So ito ay iniisip niya lang. Nakausap niya ba yung Pangulo ng diretso para malaman niya kung anong damdamin ng Pangulo patungkol dito sa mga tao na nasasangkot sa flood control mess? Kasi kung hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo, huwag siyang magsalita. Huwag siyang magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo. Unless papalitan niya ako dito. Diba? So kung ang binibigay niya lang ay yung nasa isip niya, patain niya na yung nasa isip niya. Patayin niya na yung kanya nasa isip. Dahil wala po yung katotohanan. Sinabi pa niya, at sinunggandahan nitong si Lord, una sinabi ni Congressman Erice, sinabi daw ni Speaker, if I'm going down, I'm not going down alone. Tapos, sinigundahan nga ni host, I don't think that the President can afford to jail former Speaker Romualdez. At muling sumagot itong si Congressman Erice, dahil laglagan na yan. Si Congressman Erice ang isa sa pinakagusto kong makausap, kaharap kayo. At tatanungin ko siya ng diretsyo, saan ang gagaling ang lahat ng sinasabi mo? Bigyan niya ako ng ebidensya, dahil puro ganito na intriga, mahirap sumagot ng puro intriga. Hindi tayo dapat, tayong mga taga-media, hindi tayo dapat nabubuhay sa intriga lang. Intriga at pamilya. So patungkol kay Baka po may update ng Ombudsman doon sa sinabing ng Pangulo na the filing of multiple cases against Romualdez will be done soon.
sa ulat na nadidinig ng Pangulo, dahil meron di umano mga witnesses laban kay dating Speaker Romualdez, naniniwala ang Pangulo na kapag kumpleto ang ebidensya ay dapat masampahan ng kaso. Sino-sino ang unang tumutuligsa at nagsasabing meron silang alam at mastermind di umano ang Speaker? Hindi ba obligasyon nyo na nabigay lahat ang inyong kaalaman sa Ombudsman? Dahil medyo na-disappoint si Ombudsman Boying Rimulya sa pag-retract ng 4 na Maleta Boys. So kung meron pa pong ibang mga may hawak na ebidensya, katulad nito si Congressman Erice, kung meron kang alam, Congressman Erice, pumunta na po kayo sa Ombudsman at doon nyo na ibigay lahat ng alam po ninyo para hindi kayo ma-disappoint at sasabihin na ang Pangulo ang siyang merong kagagawan para hindi siya masampa ng kaso. Obligasyon niyo po yan, Congressman Erice. Last na lang po, Yusek, sa same interview niya, sinabi rin po niya na ayaw niyang husgahan yung 2027 budget, pero yung previous daw po, puro lang ayuda-ayuda, kaya daw nakangangalang sa ayuda yung mga tao, and yung government spending, wala man lang daw po sa infrastructure. Oo, ayaw din naman niyang, what's the word again? Ayaw niyang? Ayaw daw po niyang husgahan Okay, yung okay. 2027 budget. Tama, ayaw din naman niyang husgahan ang patungkol sa impeachment trial. At ang sabi niya, yung naniniwala sa grave threats ay, excuse me for the word, but this is his word, katangahan. So in other words, hindi siya maniniwala na ang Vice Presidente ay nagbanta sa buhay ng Pangulo dahil ito ay isang katangahan? Hindi ba niya napanood mismo yung video? So ibig sabihin lahat ng tao ay pwedeng magbanta kahit kanino? At hindi dapat maniwala sa isang pagbabanta. So tanggalin na lang po siguro natin yung salitang grave threats sa revised penal code. At hindi siya naniniwala sa 2026 GA. Tandaan natin, puro ayuda. Yung ibang mga mambabatas at ibang mga kababayan, sasabihin nila, bakit nabawasan daw ang pag-ayuda? Ngayon naman, kay Congressman Erice, puro ayuda. Siguro dapat mag-usap-usap kayo para hindi kayo nagsasabog, no? Hindi iba-iba yung inyong mga sinasabi. Siguro dapat malaman ni Congressman Erice na hindi po lahat ng kanyang sinasabi, ipapaalam ko na sa kanya, na tama. Ang binigay po ng budget sa ngayon, nandiyan po, isa, edukasyon, infrastructure, disaster resilience. Ang edukasyon po ba ay pro-poor? Wala po ba tong ayuda? Yung walang gutom ni Secrex, ito ay parte ng budget. Yung 20 pesos na kada bigas, ay kada kilo na bigas, yan ba ay hindi para sa ayuda? Yung LGSF na binibigay para sa mga local government units, hindi ba ito para sa ayuda? Kapag ka nagkakaroon ng kalamidad at pumupunta ang Pangulo sa mga apektadong lugar at nagbibigay ng financial assistance, hindi po ba yun ayuda? Kaya sabi nga po natin, bago magsalita, mag-aral po muna. Sunod po na tanong, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. Kukuha lang po ako ng reaction na Yusek, no, regarding doon sa naging takbo po ng 15th day na impeachment trial. Lalo na po kahapon, naging mainit po yung palitan ni na Attorney Lorna Capunan at Attorney Christine Ferrer, kaugnay po sa mga sinasabing misleading questions na ibinabato ng depensa at tinututulan ito ng prosecution. Sa pananaw nyo, Yusek, bilang abogado, bahagi ba ito ng strategiya sa cross-examination o maaari itong makakaapekto sa paglilinaw ng mga isyong tinatalakay sa trial? Okay, even before, sinabi po natin, ang Pangulo at ang administrasyon ay hindi makikialam sa anong ginagawa at proseso dito sa impeachment trial. Pero bilang parte ng aming mandato na ipaliwanag ang katotohanan, ito po ang aming nakita. Unang-una,
Bakit nga ba naubos ang 125 million pesos in 11 days? Ang sabi nga lang ay 1 day. Dahil kahit sa isang araw, mabilis na ipamigay ang pera sa iba't ibang lugar. Yan ang lumabas. Ang pondo po kasi, kapag hindi naubos sa loob ng isang taon, ito ay bumabalik sa National Treasury. So, lumalabas, kailangan ubusin in 11 days para hindi na maibalik sa National Treasury. Pangalawa, dapat po natin tandaan, ang confidential funds, hindi dahil nandiyan ang salitang confidential, ay hindi ka na magre-report ng maayos. Kailangan ito ng mga resibo upang patunayan na talagang nagkaroon ng transaksyon, nagkaroon ng negosasyon, nagkaroon ng mga activities patungkol sa national security, peace, and order. Nandyan po, malinaw sa Joint Circular 2015-01 kung paano dapat i-liquidate ang confidential funds. At pag sinabi natin confidential, maybe hindi mo agad ipapakita ito sa ICPAW, pero pag nagkaroon ng red flag, kaya nga nakalagay dyan dapat sa sealed envelope, nasa kustodiya ng agency, let's say OVP, para kapag may tanong ang COA, madali nyo mapapakita kung saan talaga ginastos ang pera. Walang mali sa confidential funds kung ito ay nagagamit sa tunay na dahilan or purpose at kung ito ay base sa mandato ng ahensya. Nakita rin dito na halos ang tinanong sa hearing ay nagastos din para sa pagprotekta sa mga lakad ng vice presidente. Humingi siya ng confidential funds para sa sarili niyang proteksyon. Pero wag nating kalimutan, meron pong VP-SPG at bilang Vice President, ang proteksyon po at mga impormasyon ay ibinibigay sa kanila mismo ng AFP at ng PNP. So, hindi kinakailangan ng confidential funds. Magkahiwalay pa, OVP at DepEd. So, parang hindi nagtutulungan yung OVP at DepEd sa pagbibigay ng mga impormasyon. Dapat hiwalay. At patungkol doon sa misleading questions, okay. Ma'am, yung sagutan ni na Attorney Kapunan and Attorney Ferrer. As a lawyer, basic. This is so basic. Misleading questions are not allowed, especially during cross-examination. Bakit? Kasi if you will ask misleading questions and you will just demand an answer na yes or no, nothing more, nothing less, it will definitely give also a wrong answer. So, sanay na nga tayo sa fake news. Pati ba naman sa hearing, magkakaroon pa ng fake news. So, hindi po alam ang misleading questions. Kasi, para mong niloloko yung witness mo at pipilitin mong sumagot na oo o hindi. Ma'am, ibig sabihin ba, parte ito, naniniwala kayo, parte ng strategy nila? Yung ginagawa ng defense? Yung pagtatanong ng mga misleading questions? Ayoko mag-judge. Ayoko mag-judge sa style ng mga lawyers. So, respeto ko na lang sa kanila yon. Okay, thank you, ma'am. Follow-up question, Kat Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, also as a lawyer, what do you make out of the defense's manifestation sa latter part ng hearing na apparently hindi po pala about sa misleading questions, yung sinasabi daw na this is not allowed because when I'm not sure if you watched it live, pero while we were watching it, we were of the impression na yung sinasabi ng defense counsel na this is not allowed was pertaining to this is allowed was pertaining to misleading questions. But then the manifestation later on, hindi daw pala yun yung tamang context. What do you make out of that manifestation of the lead defense counsel? Alam mo, sa isang lawyer, dapat matalas ang tenga mo. Isang mali mo lang talaga dyan. Talagang
ma-retain sa'yo yan. So at that time, again, I do not want to judge any comment made by the lawyers. Pero mas mainam, kung marami nang nag-react, kita natin maraming reaction eh. Right there and then, sana, kinorek niya na.